Panoorin natin si Mike Defensor. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bobo na, tanga pa, Matibag, ay, bobo talaga yan, tanga pa. Kupal yan, tigas ng mukha ngayong hayop puro papel, puro kaso-kaso, hayop talaga. Akala mo kung sino, hari na yata, parang martial law na yata. Puro kaso na lang inabot. Maubos na yung mga senador, yung mga nagsasalita, pati yung pinapatahimik na yung mga ex-marina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na Tangang Matibag. itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya Matibag, yung asawa mo pala ha? Bilyon-bilyon Flood control, hayop ka, tigas talaga ng mukha mong Matibag ka. Kupal kang hayop ka, ina mo talaga, Matibag ka talaga. Kaya palang ang sipag-sipag mo para hindi masilip yung asawa mong sa flood control hayop ka. Kupal ka talagang Matibag. yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder,
Katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, Dapat naman huwag tayong tatahimik 1.5 trillion, hayop na matibag na yan. Kupal ka, hayop ka. Hindi mo imbestigahan yung hayop ka, kupal ka talaga. Pinapatahimik mo yung tungkol sa flood control, ina mo talaga. National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. O matibag, sabi ni Mike Defensor, bobo ka na, tanga ka pa. Kupal ka, tigas ng mukha mong hayop ka. Puro ka kaso. Ina mo talaga. Kupal ka, matibag ka. Director ka lang na NBA, kala mo kung sino kang hayop ka. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Maraming salamat din, Mike Defensor. Dito naman tayo nakapress na daw yung asset ng Eric Yap, yung AXIS. Frozen sa flood control. Frozen over the flood control. Panoorin natin itong bangag nito. Ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding nakapress daw yung mga asset ni Eric Yap, yung AXIS ni Erwin Erich Sylvester hanggang ganun lang ba bangag? Tagal-tagal na yan. Hindi pa nakakasuhan yung AXIS na yan. Puro ka daldal dyan, puro daldal. Yung si Sal-M ni Erwin, 600 million Sal-M ni Erwin Tulfo. Paano nangyari yun? Nagtatanong lang newscaster lang yan dati, newscaster. Magkano lang yun? Ang sweldo ng newscaster, maliban lang kung merong malita. Sabi ni ex-Marine, kaya nagkaroon ng 600 million si Erwin.
newscaster lang, 600 million salin. Anak ng kupal talagang Erwin talaga, no? Grabe talaga. 600 million newscaster dati. Ngayon nagkaroon ng 600 million na salin. Ayop talagang kupal mo. 4 ang asawa, 10 anak, 5 hanggang 3 babae, dinadala. O, di, panay ang robos mo. Kupal kang Erwin, kang hayop ka. O, itong ang tatanong lang ako kay Gatchalian. Pilipino ba yan talaga? O parang si Alice Guo rin yan. Yung magulang niya galing ng China. Pareho. Paano naging Pilipino yan? O merong magic. Tatanong lang ako, Gatchalian ha? Paano ka naging Pilipino? Kupal ka, parehong magulang mo galing ng China. Ayop kang kupal ka. Ako, kagaya ko. Tatay ko galing ng China. Nanay ko, Pilipina. O, pwede akong Pilipino. Pero ikaw, magulang mo puro China. Ayop ka. Kupal ka talaga. Ina mo, Gatchalian. Kala mo kung sino kang magsalita rin. Sekwa ka rin pala. Pareho kayo ni Alice Guo Ayop talaga kayo. Kupal talaga. Bendalo pa rin yung Senado. Ayop kayo. Babu!